Magandang araw Marinduque, ako po muli ang inyong kababayan, Adrian Rosales, live mula po dito sa Mega Trade Center, dito po sa SM Mega Mall. At narito po tayo ngayon upang atin pong ipakita yung mga produkto na galing po sariling atin from Marinduque. Ano po? At samahan niyo po ako upang ating ipakita sa inyo yung mga produkto, lokal na produkto galing sa ating lalawigan. Ayan, napakita po natin ha. So ito po ay sa pakikipagtulungan ng provincial government ng Marinduque. Pumuli ang inyong kababayan ni Adrian Rosales at narito po tayo ngayon. Ano? So interviewin natin si Sir. Sir, magandang araw. Opo. Ayan. Kapakita natin ha. Ayan, okay. Okay. Sir, ito po mga produkto nyo ay lahat galing sa atin. Atin sa Marinduque. Ito ay produce ng ating mga magsasaka sa local farmers natin. Oh. So bali, paano po ito na natipon natin at nadala dito? So, ang ginawa ng provincial government ay hinikayat yung mga farmer natin na magdala ng produkto o kukunin sa kanila yung produkto para dalhin dito at nang may pakita naman kung anong meron sila na pinaproduce sa bukid. So, bali ito po ay galing sa iba't ibang mga bayan natin. So, barangay. sige, papakita natin ano po, iharap natin. Teka ha. Para makita po natin mga kababayan ano. Yan. So, ito. Yan. Yan, kita na natin. Kita natin yung sarili natin. Ano? So, ito po, papakita ko po sa inyo yung mga produkto natin. Ayos lang natin, ha? Okay. Yan, kita na. So, Atay, magpakilala ka po muna. Ako po si Ginoong Roel Licaros, kilala sa Kuya Roy. Tawag sa Provincial Agriculture Office. Doon kami nagtatrabaho. Dating extension worker, kaya ay nasa planning office na. Sir, samantalahin natin yung pagkakataon para sa ating mga kababayan, especially mga Marinduqueño, no, na narito ngayon sa Metro Manila para ma-invite natin sila na mamiliin ng ating mga lokal na produkto. Ano po? So, doon sa mga kababayan natin, kahapon pinost ko na kung ano yung meron dito sa Mega Mall. So, hinihikayat namin kayo na pumunta dito para makita yung mga produktong dala namin. Idinala na namin dito para hindi na kayo pumunta ng Marinduque pa. Para yung mga tao na taga Marinduque, mga kababayan natin na nandito sa Metro Manila na matagal lang hindi na umuwi, ay yung namimiss nilang mga pagkain at produkto ay inilapit na namin sa kanila. So, kung maparili po kayo, may mga meron po sila dito mga kalabasa gaya po ni Riay. Ito po ay ani. Saan po itong bayan? At Buwak, Ilayan Buwak yan. Bali, magkano po ang kilo nito ay? 35 ang kilo dito. 35 po ang kilo. Ito po kaya ay maligat, masarap po ere. Oo, maligat. Sabiruan nga ng mga magsasaka natin, pag kinagat ng daga ay mahuhuli yung daga. Sa sobrang ligat ay ano. Mali, ito po ay organic. Bihira naman sa ating magsasaka ang gumagamit ng abono na komersyal pagdating sa pagsasaka. Ilan lang yung may kakayanan bumili ng abonong komersyal para ilagay sa kanilang mga pananim. So gaya po nitong dilis po na iri ay, iring dilis na iri, ito po ay gawa din nating mga lokal na mga mangisda po ba? Sa Matuya-Tuya, Torios naman yan. Pati itong ating danggit. Itong ating Dali po ha. At papakita natin, sabi hindi ko makita anong products ang naka-display. So ibababa po natin ng konti para makita din natin ang kapugihan ng ating mga kasama ngayon. Thank you Salvador Pelesar, galing si Wilson Palmero, galing naman, proud Marinduqueños, Okay? So pakita natin. Ito po yung daily Yes, galing sa Matuya-Tuya Torios ito, tsaka itong iliw kung tawagin, pero sa Mugpog at saka sa Buwak ito yung bulador. Bulador. Flying fish. Magkano po ang ganyan ay? 100 ang isang pakete nito. Naglalaman siya ng siyam na piraso. So, 1/4 Hindi po maalat, hindi maalat. Hindi naman ganong kaalatan yan. Katamtaman lang ang alat. Katamtaman sa mga mahilig magkape. Yan. So hindi rin pwede, iwas din sa sakit sa bato. Iwas din sa sakit sa bato. Ere po ay magkano? So, ito 40 pesos. 40 pesos lang itong isang pakete nito. 40 pesos. Yan po yung mga tama-tama magkaulam na magagata ka ni Ri, tapos meron kang inihaw o pinirito ni Ri ay sulit na yung iyong pagkain. At hindi po
kung kayo magagata, pakita natin. Meron dito mga sariwang luya, no? Pakita natin. May mga luya din po sila. Teka ha, ayusin lang po natin. Para... Yan, ayos lang po natin. Wala tayong kasama ngayon na technician. So, solo fight po tayo ngayon. Nakita po ba ako? Ayan, ayan. Ito. Lalaki ng luya po nila. Kung makikita po ninyo. Talagang sariwa po. Sariwang-sariwa yung luya nila. Tatanungin din natin, bukod po sa luyang iri, meron din po silang luyang dilaw. Kung ikaw ay magagata ng manok, na niloyahan ng dilaw, ay talagang mas maigi po iri, kasi iri po ay sariwa. So, magkano po iri? Bali, sa ngayon ang presyo nito 150 dito sa Mega Mall. Kilo. Tapos itong loyan dilaw natin 80 per kilo. 80 per kilo. Ano pa po ang meron tayo? May nakikita tayo dito. Opo. Ito. Dragon fruit. Meron na rin tayong pinoproduce sa dragon fruit sa Marinduque. Ito ay galing sa Tugos, Buwak. At meron pa rin tayong isang site sa Buena Vista, Bagakay, na may dragon fruit din. So sa ngayon, nagtitinda siya sa Kapitolyo, yung sa Buena Vista natin. Opo. Pero ang dinala namin dito sa Mega Mall ay yung produce galing sa Tugos. Opo. So ganito ang klase niya. Pakita po natin. Ang laman. Yan, pakita po natin na ito po. Yung po laman ng dragon fruit from Tugos po iri. From Tugos. Matamis po po. So kitang-kita sa kulay po pati Maganda yung kulay niya. So magkano nga po ang kilo yan? 180 dito ang kilo. 180 ang kilo. Tapos bukod po diyan, Meron pa tayong rakit. lapit po natin ha, lalapit-lapit po tayo. Yan. May dala rin kami dahil wala tayong madala na colored rice, yung brown rice at saka black rice. So nagdala tayo ng glutinous corn grits. Ito yung pangkisa natin o panglahok sa bigas. Malagkit ito. So lagkitan po yan na mais. Lagkitan ito Magkano po ang per kilo? So ito 40 pesos lang. 40 pesos lang po. 40 pesos lang to. So organic talaga po yan. Yan, organic lang yan. Opo. So Grown. yung mga naghahanap ng organic na pangkisa sa kanin na galing po sa lagkitan na mais, meron po dito. Yung mga naghahanap at only 40 pesos lang po ang kilo. So bukod po dito, meron po tayong bagayri. Ito, Kalakol. ito, ginagamit ito sa pagpapaganda ng kondisyon ng lupa natin. So, ang tawag dito yung wood vinegar. So, ito yung nagpaparami ng microorganism sa lupa pag in-apply mo. So ginagamit po yung vinegar na yan para saan? Pag-sterilize ng lupa at pagpaparami ng microorganism. So pwede rin pong gamitin sa pagkain yan? Hindi pwede. So gamit lang po sa lupa yan. Lupa lang to para pang-fertilize sa pagpapaganda ng kondisyon ng lupa. So yung mga nagtatanim, po? So pagka magpe-prepare ka ng lupa na taniman, so pagkatapos mo lagay yung mga nutrients na kailangan ng pananim, itong gagamitin ng 10 treatment. Ang proportion nito ay yung 1 litro niya sa 200 liters ng tubig. So pwede nating i-disinfect yung ating taniman bago natin itanim. Taniman ng ating mga pananim. How about po, may mga acidic na lupa, pwede rin po yan. So yung acidic na lupa, i-condition muna natin. Kasi pag acidic ang lupa, hindi ma-release yung nutrients na kailangan ng halaman. So kailangan madagdagan siya ng organikong pataba para ma-enhance o bago yung kondisyon at nang ma-release yung kailangan na pagkain ng halaman natin. So meron po tayo dito, katulad po nito. Ano po itong mga narin ni Paay, gaya po ni Re? Ito ay isang produkto ng ating kasamahan, dating kasamahan sa opisina sa agriculture. So nag-retire na siya ngayon. So ito ay tinatawag natin kukuong. So pamalit sa may hilig sa bagoong, pero ito ay coconut meat. Hindi isda, hindi hipon o kundi laman ng nyog. So ibig sabihin niyan po ay galing sa nyog. Galing sa nyog ito. So paano po siya naging parang bagoong? Meron ba siyang patis na additives o paano po? Wala siyang patis kundi konti seasoning lang. So nandito yung produkto, si Mr. Marbillo siya yung may produkto dito. At dadagdagan pa niya ang informasyon kung ano pa yung meron dito. Apo. So mapakita natin si Sir, lapit-lapit tayo dito. Si Sir, pakilala po yung sarili. Ako po si Elmer Marbello ng Buwak Marinduque.
Ang produkto ko po ay yung kokoong. Ito po'y gawa sa sapal ng nyog na nilagyan ng iba't ibang sangkap para po parang katulad ng alternatibong alamang o kaya ay ano. Pero dito po sa kokoong wala po itong alamang, wala rin po itong bagoong. So, pero yung lasa po niya talagang lasang bagoong. Mas masarap po siya kung tutusin kaysa sa alaman dahil siya po ay hindi ganong maalat. Ang maganda po dito, pwede pa natin siyang ilagay sa spaghetti. Pwede po nating ipang-ulam sa kanin. Pwede po nating ilagay sa tinapay. Pwedeng ilagay sa pizza pie. Pwedeng pagsangag, pag hindi ka na maglalagay ng langis, bawang, sibuyas, diretso mo na po itong ilalagay. So very versatile po itong kokoong. So, sa sinangag na kanin, masarap din po yan. Hindi ka na maglalagay ng mantika. Ito na lang po ang lalagay natin. Masarap po ito sa spaghetti. Yung pong ganyan, sir, mga magkano po? Ang presyo po nito ay 150. 150 ang isang bottle po ganyan. Opo. May malaki po ba yun? Yan talaga yung regular size Ito niya? yung standard size ko. 200 milligrams po na Yung 200 grams po ito. Yung pong ganyan. Isang bote. So, yung expiration po naman, tumatagal po ba siya? Yung pong sa ano ko po, sa test bottle ko, umabot po ng mahigit 1 taon. Pero ito po, kasi hindi lang po umabot yung kanyang label na bago, meron na rin po itong nutrition facts. Opo. Hindi lang po napasama dun sa ano ngayon. So, ito yung kokoong, ano po? Assisted po ako ng DTI, kaya Opo. po ito'y kompleto na po sa requirement. Opo. Ito po, parang may chili siya. Tatlo po kasi yung variants kong ginawa. Isa pong in chili with chili flakes at saka pong isa ay original at yung isa po ay in olive oil. So, yung isa olive oil ang additives niya. Wala po, ang langis na ginamit ay olive oil. Okay. Yung pong ginamit yung hindi galing sa nyo. Ito yung ano niya, galing sa sapal ng niyog o coconut milk, meat, ano po. Opo. Tapos, ang ginamit niyo pong langis ay Olive oil. Yung isa po, yung with olive oil po. Kaya lang hindi po ako nag-market dito nung ano, medyo may yun po yung bago ninyo. yung bago po. Opo. Yung medyo class, ano po. So, may mga iba pa tayo dito. Yan din pong suka. Ako rin po ang nag-ano nito, may gawa nito. Ito po yung non-spicy. Ang kaibahan po nito sa ibang suka, mabango po ito. Ito po ay may kasamang cloves. So, medyo siya ay merong antibiotic property. Opo. So, pero masarap po siyang sausawan. Kasi kung hindi ka po mahilig sa manghang, ito po yung iyong suka na gagamitin. Pero kung mahilig ka naman po sa manghang, meron po tayong suka na Guys lang po natin. Okay. Yan. Sige sir, okay. meron po tayong suka na maanghang. Ito po. Ito po. So, ano po ang additives po nito? Sibuyas, bawang,